Hello, welcome ulit sa ating episode. Panibagong episode dito sa SEO Kwentuhan. Coach Jello, meron tayong pag-uusapan ngayon. Yes, may pag-uusapan tayo ngayon. Ito yung madalas na dilemma or pinag-iisipan ng mga SEO managers at yung mga batikan out there, mostly on automation and delegation. So, ito yung pag-uusapan natin ng ngayong episode. Yes, ano bang mga questions natin na nakasalang ngayon, Sir Gab? Okay, diretso na kaagad tayo sa mga Oo, question. Ang unang paligoy-ligoy. katanungan ay, kailan ba dapat na mag-delegate or mag-automate? Kasi magkaibang process Hmm. yan, diba? Hmm. So, kailan ba dapat? Sige, ako muna mag-i-start. Sige. Sa decision making sa isang company, halimbawa, o kaya dyan sa project na meron ka, tatlo yung pwede mong gawin eh. Delegate, automate, eliminate. So, may mga bagay ka rin pwedeng i-eliminate. Pero dito Tama. sa topic natin ngayon is delegation and automation. As SEO manager, kunyari ikaw yung SEO manager dyan sa campaign na hinahawakan mo or ikaw yung strategist, may mga bagay kasi na dapat hindi na ikaw yung gumagawa. Dapat dinidelegate mo na sa iba. Like, for an instance, pinaka-trabaho mo lang talaga or job description mo nung na-promote ka as SEO manager is to manage people, to manage yung clients, reporting, stuff like that. Ngayon, yung mga keyword research, 'di ba? Yung mga keyword research na hindi mo na dapat ginagawa. Kasi depende yan sa kung ano yung i-delegate mo dun ito lang naman yung sa akin na. Kasi Oo. ito na yung ginagawa ko ngayon eh. Depende kasi yan sa position mo. So, yun nga, SEO strategist ka or manager ka, yung mga dapat na hindi mo na ginagawa dun sa job description mo, dapat i-delegate mo na sa ibang tao. Okay? Mhm. In terms naman sa freelancing, for an Okay. instance, sa freelancing naman, kunyari, ikaw lang talaga yung mag-isang nagdadrive ng boat para dun sa client mo. Ngayon, if ever na may budget ka na, 'di ba? Pwede mong i-delegate yung ibang task. Like for an instance, ang pinaka-forte mo is more on-page optimization. Pwede mo i-delegate yung ibang task. Halimbawa, yung tech SEO, kunyari medyo malaki yung website nung client mo. Pwede mo i-delegate sa iba yon. Or, di ka naman ganun kagaling magsulat. Although may AI na ngayon, pwede mo rin i-delegate sa iba yung writing. So, depende. Kapag ikaw naman mag-isa lang, bawa freelancer ka, depende sa'yo kung saan ka talaga mas nag-incline, kung saan ka talaga mas magaling, yun yung pwede mong gawin. And then yung sa hindi ka magaling, yun yung pwede mong i-delegate. Yun yung opinion ko about this. In terms of automation naman, yung mga mundane task, pwede mo na Mhm. siyang i-automate like passing of reports. So ako mostly ng reports ko is automated na sa local SEO, yung mga reports ko for Google Business Profile na mga performances. Dinideliver yan every month na. Also, reporting for Google Data Studio. Kasi ako, mas naniniwala ako sa data na nanggagaling kay Google like Analytics and Google Search Console unlike sa mga third-party tools. So, yun. May certain ways of automating that. Another things that I can automate is yung pagre-remind. May mga pang-reminder kasi na halimbawa deadline na. So, Mhm. may halimbawa Mga wala kang notifications. may mga notification na ganyan. Yung iba kasi katulad ko, project management ko pa rin is Google Sheet. So, yung iba, kunyari naka-click up ka or other tools for Project project management. management, naka-automate naman na yun eh, na i-remind ka talaga. But for me, yun, things na dapat ino-automate din talaga is yung mga reminders or notification. So, ikaw naman, Mhm. Sir Gab, may masasabi ka tungkol dito? Maganda na yung mga na-touch mong topic, talagang Mm, iba't ibang perspective, no? Pero sa mm, akin, kunwari, nasa dilemma ka ngayon na parang nafe-feel mo, ang dami mong ginagawa. Or hindi, mag-start muna tayo sa mga beginners, for example. mm, Ngayon lang sila mm, nakaka-handle ng isang SEO task or isang SEO campaign. Siguro mm, pag beginner ka, wag mo muna isipin na mag-delegate. Kailangan mm, siguro aralin mo muna yung mga iba't ibang mm, process mm, or kahit papaano, matry mo. Ngayon, pag di mo kaya, yun nga, tulad ng sabi mo, that's the time na i-delegate mo na may mas kaya ng iba. So parang kapag mm, kaya nila, ipagawa mo sa kanila. Parang ganun yung mm, ah, kasabihan eh. So ngayon, pwede mo gawin mag-automate ka. Search ka ng mga tools, ganyan, or mga processes na available naman online para mm, mapabilis yung yung ginagawa mo, optimization. mm. So ngayon, Tama. kapag naman may feeling mo overwhelmed ka na, for example, freelancer ka, tapos sa'yo lahat ng task, ikaw lahat ng gumagawa from on-page content to link building, siguro ang maganda mong gawin, yung katulad ng ginagawa namin sa company namin previously, yung tinatawag naming heat analysis or Mm, tinatawag na
high impact task analysis. Okay, okay. Ibig Kala ko sabihin yung parang, ano yung sa gym, ano yan? yung HIIT. HIIT. High Oh, intensity interval training. Iba pala, hindi. iba pala. Iba, Sige, iba go, yan. go, go. Heat analysis is high impact task na parang ililista mo lahat ng mga ginagawa mo. Mm, Tapos parang mayroon kang 3 column doon sa spreadsheet na gagawin mo. Tapos yung isa doon is parang kung gaano ba energy na nakokonsume mo, mm, yung isa kung gaano ba ka impactful yung task na yun. Tapos yung isa kung yung duration na nauubos mo madalas. So ngayon mm, parang i-average mo siya, mag-a-add ka ng mga points doon. Kung, for example, sa keyword research, napakatagal gawin nun. So, ang duration mo doon, 10 or ang impact. Pero malaking impact ng keyword research kasi pag di mo mm. ginawin keyword research, para kang Oo. nag-SEO na walang kwenta, diba? Wala kang mapa. So, Oo. oh. So ngayon, parang sa dulo nun, once na ma-average mo siya, dun, that's the time na magde-decide ka katulad ng sinabi mo kanina na Mm, it's either you delegate it, you automate it, or you parang aalisin mo siya doon sa process mo. mm. Pero ano kasi, pwede mo lang gawin yan kung may team ka eh. Pag wala kang team, then mag-hire ka siguro ng ano ng Oo. VA ganyan or Mm, freelance din na makakatulong sa or hanap ka ng partner. mm, So, yun lang, yun yung sa akin. mm. For most of my freelancing career, lagi ako nakikipag-collaborate. Lalo na kapag, alimbawa, may nakita ako na, kunyari, nakilala ko sa gathering or kawork ko na. Kunyari, kawork ko Mm. Mm. sa full-time job ko. Tapos nakita ko siya ng, uy, galing naman magsulat nito. Potential niya, no? Oo, may potential gaganyan. Sabi ko, yun, pwede ko siyang, kinukonta ko na agad yun na, hey, open ka ba for this kind of work? Kasi alam ko, Tama. mas magaling ka sa akin eh. So, Oh. yung being humble din na alam mong may mas magaling sa'yo sa larangan na to. Kasi kanya-kanya tayo, sinabi ko nga kanina, kanya-kanya tayo ng forte. Now, Mm. I wanted to focus more on what I do best. So what I do best is more on strategy and creating Mm. system, implementing SEO system sa lahat ng ginagawa ko. So sabi ko, doon ako Ah. magpo-focus. Kaya yun, i-delegate ko sa iba or ino-automate ko yung mga other things. But yun nga yung tulad ng point mo din kanina na kapag bago ka, mahirap nga naman mag-delegate. Kasi Ah. ano yung i-delegate mo, hindi mo nga Hindi alam mo kung nga alam. paano gawin. Di ba? Tama, So, tama. yun. Tama naman, tama naman. Maganda yung ano, yung sa tingin ko pinaka okay na skill na dapat alam mo Soft is skill, soft yung skill. Mm. pagkuha sana ng client. I think yun yung Mm. yung pakipag-usap sa client. Kasi parang Mm. once na may ganun kang skill, kaya mo nang mapatakbo yung ano eh, yung agency. Kung gusto mong Mm. gumawa ng sarili mong agency, ngayon, delegate mo na lang sa iba na marunong mag-SEO, Oo. marunong mag-web design. Pero kasi yung Mm. skill na pag-handle ng client, tsaka yung pakipag-usap, client-facing, parang ang hirap niya matutunan, especially kung hindi ka naman ganun ka-fluent sa English, hindi ka Mm. nakikipag-usap madalas sa mga foreigners, tapos wala ka ring knowledge or basic knowledge dun sa ginagawa mo. Parang ang hirap Mm. niyang gawin pag Kaya nga. sama-samahin. Oo. Madami So, kailangang intindihin eh. May hard skills, may soft skills, di ba? So, anyway. okay, Anyway. yung pangalawang question, ano? So nalaman na natin yung mga ano, kung kailan ba dapat ginagamit ang delegation saka automation. Automation. Ano ba sa tingin mo yung importance nito sa SEO? Ng delegation, tsaka ng Ng delegation ng saka ng automation. automation. No? Mm. Malaki yung importansya ng delegation tsaka automation. Babalik ako dun sa example ko din kanina. If you're part of kunyari in-house ka na SEO, so sa in-house kasi mostly nagkakaroon ng ganyan pag sobrang laki ng company. Like may Mm. hawaan kayong website sobrang laki. For instance, kunyari Adobe, Canva, yung mga Mm. malalaking SaaS na group, may mga in-house yan na SEO eh. So may mga team leaders dyan na kailangan nilang i-delegate yung mga certain task. No? Mm. If they cannot delegate it properly dun sa tamang tao na kailangan gumawa nun, na may knowledge, mahirap kasi magkaagulo kayo. Like for instance, may nawalan ng na kunyari sa isang in-house may nawala yung isang tao for technical SEO. Tapos hindi mo alam kung sino na yung i-appoint mo na papalit doon. 'Di ba? Ang hirap magkakaroon ng bottleneck or magkakaroon ng problem doon sa sistema na ginagawa nyo. Mm. Also, if you cannot delegate properly, like ako, sinabi ko lang doon sa kasama ko na ito gawin mo. Gawin mo lang to kasi ito yung kumbaga binibigay ko lang yung isang task doon sa subordinate ko nang wala akong dahilan kung ba't ko pinapagawa sa kanya yun or hindi ko man lang inalam kung kaya niya bang gawin or sabihin natin kaya niyang gawin pero hindi yung sa advance na Mm. things na iniisip ko na kaya niyang gawin, 'di ba? So
anong mangyayari dun sa task na yun. Hindi yun uusad. Ah. Magkakaroon din ng problem. Also, at times, may mga task ka rin na dapat mong i-delegate din sa client. So, Mm. may delegation din sa client, like, nagiging bottleneck din yung client minsan, like sila yung, kunyari yung SME, sila yung subject Ah. matter expert dun sa content na ginagawa mo. If you do not have the courage na i-delegate yung certain task to your clients na sila yung SME nito, o kaya yung mga passwords hindi mo pa makuha kasi ang tagal nilang, 'di ba? Ang tagal nilang ibigay Ah, sa yung di mga umuusad. credentials. Hindi uusad yung isang project kung hindi mo kayang i-delegate yung mga bagay-bagay na kailangan mo i-delegate, lalo na kapag freelancer ka. Kasi yun, sa freelancer side naman yun, yung delegation ka sa client mo. Kasi minsan Oo. kapag freelancer ka din, merong digital marketing na department yung client mo. Na kunyari sa social media, 'di ba? Meron din silang tao para doon. So, Mm. under the digital marketing umbrella, may mga makakasama ka pang ibang department. Minsan kailangan mo rin mag-delegate doon, like posting for social media. Hindi naman dahil hindi mo na trabaho 'yun as SEO eh. Oo. Pero halimbawa, gumawa ka ng blog post, 'di ba? Tapos syempre pwede nilang i-cross-post 'yun sa social media eh. So, paano mo 'yun maire-relay? Paano mo maire-relay yung mga information or yung delegation ng task if hindi mo alam na pwede pala 'yun? 'Di ba? Na importante rin pala 'yun kasi syempre you are creating a full parang web of baga entity throughout the, 'di ba, www dot ecosystem, like Mhm. sa buong ecology ni Google. 'Di ba sa social media kasi mag-a-appear din naman 'yan sa ano. So Ah. 'yun, certain delegation of task din. Marami kasing maraming pwedeng i-delegate. And also yung automation, napaka-importante ngayon dahil marami ng AI tools na magagamit. So, Mhm. if hindi ka susunod dun sa mga nangyayari, it's either you will perish, hindi naman perish na mamamatay ka, pero baka mawala ka rin sa liga mo if hindi ka susunod dun sa mga updated tools na meron tayo ngayon na pwedeng gamitin na mas mapapabilis lahat ng trabaho mo as an SEO. Mhm. So, yun yung importance para sa akin ng Oo. delegation and automation. Okay, okay. Sige, ngayon, ang masasabi ko lang siguro sa mga nakikinig sa atin, especially dun sa mga nag-start pa lang or nahihirapan sila kasi sobrang dami ng task and sila Mm. yung gumagawa ng lahat. Tingin ko that magkaroon kayo talaga ng ng importance. Bigyan niyo ng importance na matuto kayo sa pagde-delegate or pag-automate. Kasi kapag Mm. parang feeling nyo, kaya ko naman lahat eh. Kumbaga, meron akong client, may work ako. Parang ganun, pag iniisip nyo na mas marami yung time na ma-spend nyo dun sa client na yun, mas malaking kikitain nyo. Parang pag naging ganun yung mindset, Oo, tama, tama. hindi siya, in the long run hindi siya. Sa short term, okay, sige, kumikita ka ng malaki kasi marami kang time na, kunyari, pag internal linking lang, ginagawa mo from scratch, talagang tingin ka ng opportunity, tapos ikaw rin mag-optimize, hindi mo dinedelegate sa iba. Kapag ganun, okay siya sa umpisa, pero pag dumami na, for example, yung client mo, nakakuha ka ng ganito, ganyan, hindi mo na siya ma-handle lahat. So, kailangan mo talaga siyang i-delegate, matuto kang mag-improvise ba ng mga Mm. tools para Mm. ma-automate mo yung mga bagay-bagay. So, Mm. ayun. Ako, based from experience ko kasi yun na dati talagang parang ang mindset ko lang, ayoko muna ibigay to sa iba. So, parang gusto ko, ako na lang yung gagawa ng task na yun para meron akong ma-track na time. Ganyan. So, hindi Para siya lang, maganda. oo. Hindi Oo. siya maganda. Sa umpisa lang talaga siya. Pero ngayon na marami na ako hinahandle ng clients, Mm. pipiliin ko na i-delegate and automate. So, yun yung importance nun para sa akin. Mm. Tsaka hindi naman forever na ikaw lang yung junior SEO eh. Kumbaga Oo. magle-level up ka eh. Magiging Hanapin mo senior yung growth. SEO ka. Mm. Oo. At saka part ng growth na yun is yung delegation din ng task na Oo. yun nga, may Oo. mga binigay na tayong example kanina pero madadaanan nyo rin yan lalo na kapag nagpo-progress na yung career nyo, like naging consultant na kayo sa isang company or naging Mhm. SEO manager na kayo, di ba? Or Mhm. mas maganda, maging SEO entrepreneur na rin kayo. Mayroon mayroon na talaga Ah, kayong, oo, may agency na agency. talaga kayo. So, ayun. Agency owners. Oo. Malaking ano yan, malaking, isa sa mga pinaka mahirap gawin, delegation Ah, ng task. okay. Anyway, Okay, um, dun tayo oo. sa medyo specific naman tayo ngayon. 'Di ba? Mm. Pinag-usapan natin yung importance saka yung
Kailan ba? Ngayon magbigay tayo ng mga examples sa kanila. Unahin ko na siguro yung technical SEO, sa technical part ng SEO, kung ano ba Sige, yung mga sige. dapat na i-automate or i-delegate sa Okay. iba. Okay, so pinakauna na siguro is technical audit. Yan naman kasi yung pinaka una na pwede mong gawin sa unang buwan ng campaign. So, i-technical audit mo yung website. Ngayon, gagamit ka nga lang ng tool. Isang favorite kong tool na ginagamit is yung Sitebulb kasi meron siyang scheduled audit. At the same time, pwede mong i-bulk export yon sa Google Sheet. Kaya parang Mm. napapadali niya yung pag-audit ng website. Unlike pag, for example, sa Screaming Frog, dun kasi medyo iisa-isahin mo pa yung mga errors tapos Mm. i-export mo sa spreadsheet. So Saka mo analyze. Oh. sa isang click ng ibibigay niya rin sa iyo kung ano yung mga high impact task or yung mga critical Mm. issues na dapat i-fix. Although hindi ka magre-rely doon, pero binapadali niya yung yung ginagawa mo. Mm. So same siya nung sa Href, SEMrush na site audit. Mm. Okay din 'yon. Pero yun nga, lagi kong sinasabi din sa mga student ko na wag basta-basta magre-rely sila doon sa mga high impact task na sinasabi ng mga Mm. tools. Kasi tools yan hindi naman nakakapag-decide yan sa kanila kung ano talaga importante. Mamaya, Mm. mga nilagay doon ng tools, lang, mga tags or categories, ang dami nga, pero hindi naman importante yung mga pages na yun. Kumbaga, Mm. isang, Tama. no index mo lang sila or no follow, fix na Mm. yun. Pero kapag, example, homepage pala yung error na isa, so yun, mas impactful yun. So, ayan, kailangan nyo rin Naka-no index yung homepage. Yun. Pagka yun, tas hindi mo pinapansin kasi isang URL lang kamo, no? Tapos Oo. pagtingin homepage pala. Ayun, sobrang impactful nun. Pangalawa is yung sa Google Search Console, meron din mga tools na ginagamit tayo. Although hindi ko rin maalala kasi sobrang tagal na rin. Mm. Yung pagsasubmit ng mga URLs. Okay. Kasi dati, di ba, Index. indexing. Ginagawa Mm. natin is parang Isa-isa. sa isa, pagka Oo. biglang mag-delimit na. Meron, Oo. tama ba? Omega Indexer ata. Ayan, search niya lang. Mm. Omega Indexer, may bayad siya pero at least mas mapapabilis niya yung pag-submit ng mga URLs. Pero meron pa, marami pa, may JS Node, ganyan. Aralin niyo lang. Mm. Pero Mm. yun yung isa sa mga automation na sa tingin ko importante niyo malaman. Mm. Tapos sa pagde-delegate naman, ako usually dine-delegate ko pag page speed optimization kasi medyo technical na yan eh. Kailangan dyan, kung hindi mo kayang gawin ng mano-mano or wala kang process, i-delegate mo siya sa web developer, di ba? Or web designer. Or dun sa mas technical pa sa'yo na SEO para hindi mo naisipin siya. Kumbaga, part siya ng process mo, pero iba yung gagawa. Mag-focus ka na lang kung saan yung energy na task na kaya mo. Ayun, ganun. Yun yung sa akin sa technical. Meron ka ba ma-add-on? May ginagamit ako right now, Labrica. Labrica. Upso mo rin siya, siguro ilagay ko na lang yung link sa description. Ginagamit ko siya for technical audit. Mabilis din siya actually. Para siyang Sitebulb din na merong mga high impact kung ano yung mga uunahin mo. Pero syempre, the end of the day, tulad nga ng sabi mo, dapat i-double check mo pa rin kung high impact pa talaga yung sinasabi niya or hindi. Kasi di naman totoo. Tapos may on page din siya. So pwede mo ring gamitin 'yon. Another thing about GSC, pwede niyo ring gamitin is SEOcrawl.ai. So ginagamit naman siya hindi siya for indexing but for analyzing kung meron ba kayong tinatawag na query bloating. Like paano ba i-explain ng query bloating? Sa isang website kasi, 'di ba, meron kayong pino-focus na may tina-target kayo na isang particular topic. Like, kunyari, keyword sa restaurant kayo or whatnot. Tapos, meron kayong mga keywords na nag-a-appear dun sa GST nyo na hindi na dapat para sa inyo. Like, mataas yung impression, stuff like that. Tapos, wala na kayong click. So, mga hindi na related dun sa topics nyo. Yun yung parang query bloating. Makikita nyo rin yun dun sa SEOcrawl.ai. Kasi, ina-analyze niya na lahat ng branded at non-branded na mga keywords nyo. Hindi ko alam kung part yun ng technical SEO kasi may mga may certain tool doon sa loob ng application na yun na parang pwede mong i-annotate kung kailan ka naggawa ng, kunyari may binago ka ngayon sa website. Like, ano bang pwede nating sabihin? Like, nag-perform ka ng migration. Pwede mong i-annotate doon. Kunyari, sa GST, parang minimimic na kasi yung GST mo. Tapos, pwede kang mag-annotate doon na itong araw na to, nag-migrate kami. Tapos, yun, makikita mo siya kung ano yung progression niya after 7 days, a month, or 2, ganun. So, yun, pwede na lang gamitin. SEOcrawl.ai. Wala na siya
Oo. Meron din akong na experience ko rin yung tool na yan and napaka-useful, no? Kasi meron akong isang client dati na nilagay ko dyan, tapos parang magno-notify siya sa akin pag may nabago dun sa source code. Pwede Oh, mo okay, siya okay. iset na ganun eh. So Oo. parang maganda siya kasi sa homepage, tapos baka mamaya no index siya ng developer Mm, or mm, mm. may sino man makapindot niya ng no Oo. index. Diba sa WordPress, isang click lang yan, no index lahat ng pages. So Oo. parang ganun, pag napalitan yun, magno-notify sa akin sa email. So Oo, maganda may siya ganun nga siya. automation. May ganun siya. Oo, Maganda siya automation. may ganun nga siya yung parang minomonitor yung page kung Ah, anong nagbago. Oo. Nag nagbaga. nag-ano na siya ngayon, nag-update na siya. Madami nang nabago. Mhm. So, yun, SDRPro.ai. May idea ka magkano yan sa pricing? Or Ano tignan na eh? lang siguro nila. Meron na Tingnan na lang. ata sa AppSumo niyan, 'di ba? Wala, nawala. Nag-ano lang siya, parang Naubos na. nag-appear lang siya ng saglit. Oo. Nag-appear lang siya tapos, kasi may mga deals na ganun sa AppSumo na nag-a-appear bigla. Pag kunyari, Black Friday. Ay, So, oo. Mga nagbibigay ng kaya, sale. bigla na lang siyang nawawala. Wala Oo. siya dito. Pero sige, lagay ko na lang din sa description below. Okay. Yeah, Okay. Sa naman tayo, sa content, ito medyo madami-dami rin to eh. Na madami nga magandang to. i-automate saka i-delegate. Sige, simulan mo Mm, siguro para i-add ko na lang rin yung sige. ideas ko. Pero more on ano lang ako, more on tawag dito, overview. Kasi medyo madami pag sa Oo, on page madami, eh. madami. So sa akin, ang dinedelegate ko right now is more on sa keyword research. Number one. Ayoko yung mga automated eh. Gusto ko may digging, lalo na sa local SEO. Kasi Oo, gusto ko tama. malaman kung ano yung hinahanap dun sa particular na lugar. 'Di ba? Oo. And also, I make sure na inaalam ko rin sa client kung ano ba yung ginagamit na keyword ng mga Keywords. customers niya. 'Di ba? Kasi Mm. minsan di na nahahanap sa ano yun eh, sa mga third party tool kasi mababa yung volume. Like Ah, halimbawa, so, may particular na word na ginagamit lang sa Austin, Texas for let's say brake repair. Ano lang to at the top of the mind example lang. So mhm. baka hindi yun mag-a-appear sa tool pero yun yung hinahanap ng mga tao doon. Oo. So yun, keyword research pinaka-importante sa akin po to delegate pero minamanage ko pa rin. Tapos hinati ko kasi yung sa akin sa automation tsaka semi-automation eh. Siguro yung semi-automation yun yung delegation part. Number two for me to delegate, topic ideation. Mhm. Yung topic ideation naman, kasi may mga topic na binibigay, kunyari yung ChatGPT na hindi swak dun sa hinahanap mo. So, I Oo. need a person na maalam din in terms of gawa ng content, ganyan. So, topic ideation, dine-delegate ko na lang siya. Pinapagamit ko sila usually yung Neuron Writer, ChatGPT, or Gemini. So, yun lang. Mhm. Pwede, okay ka na dun eh. Solid na yun na mga gamit eh. Ano pa ba? Creation of content outline. Ito, pwede mo na siyang i-automate actually. Pero dinedelegate ko pa rin siya kasi gusto kong mas maging solid yung outline ko. Like, for an instance, may in-spit out na si Neuron Writer sa akin na outline, double check ko pa yun sa ano ko, sa writer ko if pasok Oo. ba. Kasi may content flow yan eh. Minsan pinuputol ng AI yung flow ng content mo. Kunyari, benefit or whatnot, biglang magbabago yung context dun sa ilalim. So, gusto kong ma-filter lahat yun and mas maayos para dun sa siyempre sa blog ng client. Another delegation is yung paggawa ng first draft. Yung mga first draft tsaka yung content kasi pwede mong 'di ba, i-automate mo kunyari yung paggawa ng content. So nagawa mo na yung outline niya and then isasalpak mo para sa kunyari sa Neuron Writer or SEOwriting.ai, yun yung ginagamit Mhm. ko ngayon. Meron ka ng outline, sasalpak mo doon tapos mag-spit out na siya Susulat na siya. Mm. magsusulat na siya. Pero ang i-delegate ko doon is yung proofreading Tama. Mm. and yung finalization na ng content. Kasi syempre, di ko nagkakatiwalaan yung kung ano yung lumalabas doon sa AI. Minsan But, nag-hallucinate pa yan eh. Nag-hallucinate pa yung AI. Kaya oh, kailangan talaga i-check. lalo na pag 3.5 lang yung gamit mo na ChatGPT. Ah, So, kailangan mo i-delegate yung task doon sa writer mo na i-proofread siya. Kasama sa proofreading, syempre, yung pag-check ng grammar, ganyan. And also, data. double checking if tama ba yung data na nilalagay mo doon. Lalong-lalo na kapag nasa YMYL ka na niche, your Mm. money, your life. So, may mga certain Delikado yan. niche. Oh, ito tulad ngayon, may dental clinic ako na client. So, kailangan ko ipa-double check kung ano yung mga sinusulat doon kasi mamaya may ipagawa ako. Nakakasira. May Masira ang isulat ngipin, no?
May sinulat ako doon, gargle mo to. Yung pala, iba, motor oil. So kailangan, di ba kasi i-spit out lang ng AI eh. Mamaya Ah, may mga certain na ganong corrections, di ba? So yun. And kapag gumagawa ka ng content, kailangan mo rin makapag-communicate dun sa client mo. Like, sila yung sabi ko nga kanina, subject matter expert. mm, Pwede kang maglagay ng quotation from them kung ano yung mm, masasabi nila tungkol dun sa vlog na ginagawa mo. ah, Pandagdag na rin ng authenticity. Di mm, ba? Kaya yan, pinopromote namin yan ni Sir Gab, yung parang paggagawa ka ng content, hybrid siya. Hindi siya yung parang pure puro AI AI. lang, o pure Mm. AI. So, dapat AI assisted yung content mo. Kaya dire-delegate ko pa rin siya. Ang automation naman na ginagawa ko, ito, dati gumagawa ako ng customer persona. May customer persona pa rin ako palagi. Alam mo, old school to, pero ang Hindi ah. ginagawa ko, Maganda oh, pa rin yan matutunan ng mga ano natin ah. yun nga eh. Kasi Ah, madalas na nakikita nakikinig ko sa ngayon. atin. Hindi na Lalo na gumagawa kapag ng nasa ganito. sa space ka, napaka-importante ng customer persona kasi kailangan tama yung tina-target mo sa marketing strategy mo eh. Tama. Lalo Mm. na kapag ano ka sa funnel, ako medyo maano ako sa funnel eh. Sa panel, tama. Sa mga vlogs, minsan dapat iniisip mo pa rin na Kung may anong flow kung stage saan na siya. Oo. anong stage na siya. So kung ganun kayong klase ng ng SEO, pwede nyo gamitin yung supercopy.ai. So yun yung Supercopy.ai. nag-appear din siya dati sa AppSumo. So sorry kung yung mga sinasabi ko is wala na sa AppSumo kasi gusto ko muna siyang i-try bago sabihin sa inyo. Dahil ba mamaya sablay ito eh. Pero ito, supercopy.ai. Ang ginagawa naman ito, ay analyze niya yung brand mo. So, lalagay mo yung brand mo doon, di ba? Yung website mo. Tapos, maglalagay ka doon ng certain keywords na tatargetin mo. And then, siya na yung bahala mag gawa ng Ah. customer persona para sa'yo. Tapos, pipiliin mo na lang siya. So, Thank you yun. ah. Pero, Thank you dito ah. Kasi mm, gagamitin ko to yung Super Copy AI. oo. Pero, pwede mo rin gamitin yung Gemini, tsaka yung ChatGPT. Kaso, kailangan mo ng certain prompts. Para, Kailangan oo. marunong ka talaga mag-prompt and Mm, identify mo kung ang tama ba yung sinasabi niya, 'di ba? kung tama ba yung sinasabi niya. Sa automation part, meron pa ako idadagdag. Dapat gagamitin ko siya before, yung Better Sheets. Nasa AppSumo rin siya. Ginagawa niya naman is, kinoconnect niya yung API ng ChatGPT sa, Okay. sa Excel. Google Sheet mo. Google Sheet. Oo. Tapos, kapag naglagay ka ng topic mo or Mhm. keyword mo, automatic na siyang maglalagay ng ng meta Title or description, title, meta this. description. Tsaka Okay. pwede rin yung yung content. As long as may tawag dito, may API ka from ChatGPT or Oh, OpenAI. tama. Tapos ang maganda doon, kunyari na-install mo na siya doon sa Google Sheet mo. Pwede mong i-drag lang. Tapos kunyari, meron kang rows doon na kunyari 200 rows yung keywords mo. Isa-isa niya yung nagagawan. Automatic na. Mhm. So, yun, Okay. pwede rin yung better sheet. Pero di ko siya nagamit kasi may mas gagamitin akong bago. Soon ko na siguro i-reveal kasi gusto ko muna siya i-try. Yung napag-usapan natin before yung usapan natin ngayon. So, yan. Soon, abangan nyo. May nadadagdag ka pa, Sir Gab? Dami mo nang nasabi sa content, I think. Yun na rin, Oo. yun na rin yung mga ano ko. Pero yung mga tools na sinabi mo, Mm-mm. for sure gagamitin ko to. Pag natutunan nila gamitin, especially itong Better Sheets, parang unlimited na to, hindi lang to basta unlimited ideas, hindi lang to basta sa Mm-mm. on-page optimization. Pwede rin to sa mga reporting, pwede rin to sa mga Oo. data Mm-mm. interpretation, Oo, or yan. Pwedeng pwede. ano pa ba? Yung internal linking, yun, di ba? Tsaka yung pag-create ng mga Mm. anchor text, pwede dyan eh. Kasi yung mga Mm-mm. matatrabaho, usually, pwede Oo. mong ipagawa yan kay AI pati sa Mm. spreadsheet as long as Eh, meron kang formula. Yun nga pala, thank you for adding yung sa internal linking. Sa neuron writer, pwede kang, kunyari, di ba, gumawa ka ng bagong vlog. May option doon para, hanapin mo yung pwede mong i-internal link doon sa website mo. Talaga? So, pag Hindi ko pa kinlik mo, na-try yun ah. Meron ako neuron meron. writer. Oo, Talaga ba? meron siya. Tapos, magde-declare Neuron. na rin siya ng anchor text. Meron yan, Okay. may internal linking, kaya Maganda maganda. yan ah. Oo, so, yan, Kasi pwede ano, nyo. mano-mano ko pa kasi ito pinapagawa sa mga Okay. VA ko para, well, hindi, dual purpose din. Una, para matuto sila. Kasi Mm, yung mga mm, mm. VAs ko hindi naman din, ganon ka-expert sa SEO. Pero Oo. kapag kasi pinagawa mo sa kanila yung hindi muna automated, yung manual muna,
magigets nila kung bakit ba ginagawa yun. Tama, Parang tama. ganun. Mm. So, yun. Kasi ang hirap ngayon, puro automation, wala Oo, nang yung hindi mo na foundational alam na ano ano, yung foundation, tama. Oh. oo, tama yun, tama. Okay. Anyway, moving Okay on. na ako din sa content. Wala na rin ako ma-add. Siguro ano na lang, dun sa may mga GPT-4, meron kaming mga Mm. ginawang custom GPT in terms of topic generation, internal linking, and Nice, content nice, oo. analysis. Meron ako niyan. Sinashare ko sa group sa SE Workout. So, Mm. ano na lang kayo doon. Sali kayo doon. Kung hindi, chat nyo ako para maibigay ko sa inyo yung link. Kasi ito, free lang naman yan. Ewan ko lang kung hanggang kailan siya pwede gamitin. Kasi parang tatanggalin na ata ni ChatGPT yung Totoo ba? mga GPTs eh. Oh, parang hanggang, Oo. ewan ko lang kung ngayong year or next year. Pero yun, tignan na lang natin kung hanggang kailan natin siya magamit. Kasi yung plugins, tinanggal na niya eh. Oo Na nga ano ba eh, yung ba't ganun? plugins? Na medyo nakakaano rin yan eh, yung plugins. Kasi Mm. napaka-useful ng mga iba Useful doon. yun, oo, totoo. Mm. Bakit kaya nila Ewan ko lang tinanggal, bakit no? nila tinanggal yan. Siguro Hindi baka ako gagawin nila for updated eh. additional parang subscription. Baka ganun. Hindi natin alam. Uutak, no? Uutak. Oo. Anyway, yun. Doon na tayo sa ano, link building. Ito, medyo, I think marami ka Mm. rin dito eh. Pero sige sa akin, mag-add man lang ako, dalawa lang muna. Kasi Sige, ito go, go, naman go. yung previous na ginagawa ko rin. So, una na lang sa prospect and vetting. Ito, hindi ko to pinapa-automate. Well, may mga semi-automation ka, like pag yung pag-add ng mga paghanap ng prospects using tools, ganyan, or pag-add ng Mm-mm. mga information na hindi na mahihirapan itong link prospector kung ano ba dapat yung ilalagay niya. Pero more on delegation yun para sa akin. Kasi Mm-mm. madali siyang matutunan at napaka-tedious ng work niya. Pero importante pa rin naman kasi natama lahat ng mga kinukuha yung website before kayo mag-send ng links, ng email sa link Mm-mm. building, di ba? Another one yung pwedeng i-automate yung email sending. So previously ginagamit ko dyan is Ninja Outreach. Tapos yung Mm-mm. isa is yung mail merge. Ito, free lang yung mail merge. Pwede nyo gamitan. Kaso 50 a day lang ata yung pwedeng i-send. Pero yun, at May least limit. may Mm-mm. limit. Ano pa, yung sa paghanap ng emails, instead na pupunta kayo sa website mismo and pupunta ng contact form or hanapin nyo yung email address, meron tayong ginagamit Hunter.io. Yan. Medyo may bayad yan pero Free version yan, di ba? may free version din naman. Gawa ka lang ng gawa ng account. Ganun yung ginagawa namin eh. Oo. Saka isa pa is yung Voila Norbert. Ito naman parang nanguhula siya ng company email, no? Maglalagay ka lang ng first name, last name, tapos kung ano yung domain nila, pagkasamahin niya, then i-generate niya kung makakapag-send ba ng email doon. Parang i-verify naman niya bago niya ibigay sa'yo. So, yun. Yun yung sa akin sa link building. Nice, nice. Yung mga ginagamit ko kasi right now sa link building dun sa work ko, yung sa regular job ko sa Canva, medyo Mhm. mahal siya. Oo, mahal. Pero marami tayong pwedeng maging tawag dito, alternatives. So sa akin ang magandang i-automate is yung email sequencing. Like if ever na gusto mong gawin is parang shotgun approach. Shotgun Mhm. approach meaning kunyari ang tatargetin mong mga businesses is digital marketing agencies para makakuha ka ng links. So pwede kang gumawa ng email sequence sa kanila. Like, itong unang outreach mo sa kanila is more on introducing lang yung self mo, ganun. If ever, pwede bang makapag-collaborate, blah, blah, blah. Mhm. So, yun, pwede mong i-automate yun. Pangalawang sequence mo, kunyari, meron kang ilalagay doon na delay. Kunyari, 2 days. After 2 days, kapag hindi nag-reply, ito yung mangyayari. Parang ganun. So, Mhm. magandang i-automate yun pag may sequencing ka. Ngayon, kapag nag-reply siya, syempre, makikita mo yun, edi ikaw na yung sasagot. So, hanggat di siya nagre-reply, pwede kang gumawa ng sequence doon na parang in-nurture mo siya na ito Ah, ako, ganyan, parang papaalala mo na yung sarili mo. So, yung email follow-up, kasama na doon, pati yung mga templates, pwede mo rin siyang gamitin inside doon sa mapipili mo na mail provider, parang yung pang-outreach mo. So, isa sa mga masasuggest ko is yung Sendbox. Medyo mura mhm. siya. Nasa Apps mo rin. So, mapapansin nyo lahat nasa Apps mo kasi andun yung mga lifetime deals na pwede natin gamitin. Kaya yun yung binibigay namin sa inyo. Wala pa kaming affiliation dito. Wala kaming affiliation link. Malay mo, Pero, pag oh, kinontak nila tayo. pero tawag dito, wala kaming kinikita dito. Ito yung mga sinasabi lang namin based dun sa ginagamit Base talaga experience. namin. Yan, experience na at sa ginagamit din talaga namin. So, yan, magdadagdag na lang din ako. May may automation din siya, pero pwede niyong i-delegate. Yung Hunter.io kasi, meron siyang way para i-connect nyo sa Google Sheet
para kunyari maglalagay kayo doon ng prospect nyo, automatic niya nang ilalagay yung name and then yung email din. So, nakalimutan ko kung saan ko video nakita yon, pero alam ko sa Ahrefs yun eh. Meron silang video. Si Sam O, pwede nyo i-search yun, yung parang i-connect nyo yung Hunter.io to Google Sheet. Kaso nga lang, tulad nga sabi ni Sir Gab, may bayad yung Yung Hunter.io. credits, malaki-laki yung mauubos May sa credit credits yun. dyan. Oh, lalo na Yan. kapag sobrang dami mong pinrospect, di ba? Prospect. Tapos, So, ayun. paano, kaya yun yung sa vetting pa rin mapupunta yan eh. Dapat tama lahat ng mga emails Oo. or website na nilagay mo na relevant, tsaka hindi yung parang mga PBS. Kasi, ah, sayang, di ba? Sayang yung credits kapag Yan, ginamit mo. oo. Tama yung sinabi ni Sir Gab. Kung kasi sa betting, yun yung medyo tedious part. Kasi dapat Oo. titingnan mo dun. May mga certain characteristics kasi yung PBN. Alam ko sa ibang topic na siguro natin mapag-uusapan Ah, to. Pero sa betting kasi, may mga certain characteristics yung, kunyari, yan, PBN or yung website na yan kasama sa link farm. May mga certain characteristic yan, makikita mo agad. So, kailangan talaga siyang i-delegate sa mata ng tao. 'Di ba? mm, Hindi lang sa yung automate mo na. Hindi, ito, sinabi ni kunyari, ang gamit namin Bustream. Sa Bustream kasi may prospecting doon, tsaka pwede mo nang email send. i-email ka agad eh. Oo. Mm. So hindi dapat i-delegate talaga yung vetting. Thank you for mentioning that, Sir Gab. So, oo. May automation naman na pwede mong i-delegate. Yung kanina sinabi ko shotgun approach. Shotgun kasi pwede kang gumawa lang ng sequence tapos kung sino-sino na yung pwede mong i-email. Like digital marketing agency, pag nakuha mo yung name nun, maglalagay ka lang ng ng parang, alam mo ito ang tawag sa kanya, parang code na kunyari, first name, Placeholder. placeholder, Placeholder. yan. Kung lalagay ka lang ng placeholder doon na first name lang yung gagamitin, tapos yun na yung isasend mo sa lahat. Meron namang tinatawag din na sniper approach. Sa sniper approach naman, pwede mong Puro baril i-personalize yan yung... ah. Oo. Sa ano to, actually nakuha ko tong idea nito sa, ano bang pangalan nito? Authority, Link Building Authority. Tama ba? Mm. Oo, yun, doon ko nakuha. Okay. Oo, may ano sila eh, meron silang, mali, sorry. Authority hacker. Sorry. Authority hacker. Okay, okay, okay. Yan. So, mas Meron madalas yan. akong parang course niyan na binigay sa akin ng client ko. Kaya, Yeah. titignan ko pa lang. Hindi ko pa natatry eh. Authority hacker. So, sa kanila tong approach nito, itong shotgun tapos sniper. The sniper naman, mostly more, personalized emails yung gagamitin Mm. mo. So, Ah, pwede mo siyang i-delegate sa iba. Like, if you wanted to get a link from a certain website na sobrang taas ng DA, ngayon, yung mga website na yan or yung mga webmasters na andyan, alam na nila kapag templated yung sinend mo sa kanila eh. So, ang gagawin Oo. mo ngayon, pwede mo i-delegate yun sa iba, maglalagay ka lang ng prompt sa ChatGPT or sa Gemini para personalized. Like, kukunin mo, kunyari, nakita mo yung name nila dun sa, kunyari, sa Hunter.io, tapos nakita mo yung name nila, tapos pinasearch mo sa LinkedIn. Ito mga step by step na itong mga sinasabi Ayan, sa ayan. inyo na Ayan. pwede nyong gawin sa link building na Pro ginagawa ko rin. tips. Mga pro tips na to. So ito, delegation to. Kunyari, yon. Nakita nyo sa Hunter.io na ito yung pangalan niya, ito yung position niya, and then hinanap nyo sa LinkedIn. Tapos sa mga post niya, makikita nyo, kunyari, tawag dito, pumunta siya sa conference na ganito. So, pwede nyo i-copy-paste yon sa Gemini or ChatGPT. Tapos, lagyan nyo ng prompt na magsabi ka ng something tungkol dun sa conference na yun. Maging relatable ba dun Mm. sa pagsesendan mo? So, pwede mong i-delegate yun sa ibang tao. Tapos, yun na yung magiging umpisa or spark ng conversation nyo nung ina-outreach mo. So, Mm. yun, pwede mong gawin yun. Tapos, also, you can, anbawa, kung hindi naman ganun yung approach mo, kunyari, sa blog ka naman, gusto mo kasing magkaroon ng insertion sa blog. So, ang pwede mo ring gawin is, ipa-analyze mo sa Gemini or kay ChatGPT yung certain URL para yun naman yung maging start ng conversation nyo. Like nakita mo kunyari yung article na 2021 pa, time for update na. So kailangan mo muna siyang i-analyze, di ba? So pwede kang gumamit ngayon ng certain tools or i-delegate mo lang yung task na yun. Gumamit sila ng certain tools para i-analyze yung blog. And then, Mm. yun na, pwedeng maging start ng conversation yun na ito na, kunyari, na-analyze niyo yung blog tapos hindi na ganun yung example lang to kunyari sa vlog, may certain practices siya doon na sinasabi sa vlog niya na ganito yung ginagawa nung 2020 or Ah, 2021. So, ngayon, iba na yung practice na ginagawa eh. So, pwede mong i-enter ngayon yung sa usapan sa usapan niyo sa mail na yun na yung pwede yung maging start ng conversation niyo. Pwede mo ding i-delegate yun.
Tama So, yun. ayan. Tama. Medyo madami akong sinabi. Tsaka hindi, marami Maraming talagang ways Maraming ways. para Oo. maging engaging yung ano mo, yung sa link building. And kailangan talaga nun ng semi-automation. Kaya hindi Totoo. basta-basta lagay lang sa AI then send email. Hindi ganun. Kailangan niya gamitan lang Ah, ng konting personalization. Ganyan. yan. And Okay. sorry sa mga listeners natin kung medyo advanced na yung mga sinasabi ko. Pero pwede yung himay-himayin yon. O Ah, baka kasi may mga nakikinig na medyo advanced na rin sa link building or outreach. ah, Kaya yun, pwede nyo sa magamit kanila. to. Tama. Thank you, thank Okay, you. okay. Okay tayo dun sa mga marami tayo nabigay na tools. Talagang Oo, may re-research solid, na yung solid. magagamit. Next question, eto. Paano mo ba ma-ensure na quality yung work kapag nag-delegate ka ng mga task na yan? Yan. Siguro sa isang SEO BA or Mm. sa freelancer na hinire mo, kakahire mo na, or OJT. Yan. Sige, paano mo siya ensure na If quality pa din? isip muna ako, ikaw muna, sir. Sige, okay. Sa akin, madali lang, no? Actually, madali siya pero hindi naman talaga ako ganun kagaling mag-delegate. Mm. Kasi, naging dilemma ko to nung nag-start pa lang ako mag-SEO manager, no? Parang, since sanay nga ako nag-execute ako ng mga task, para bang wala akong trust kapag iba na yung tao na Yan yung, magagamit ng oo, totoo. may ganyang scenario lalo na pag first time mo maging SEO manager or team lead ng isang agency or company. Para bang nagkakaroon ka ng doubt or ano ba, wala kang trust sa kanila na magagawa nila katulad ng ginagawa mo. So ngayon parang Mm. na-develop ko na lang rin na magkaroon talaga ng trust kasi hindi gagana kapag ganun yung mindset eh. Hindi ka magiging Mm. magaling na SEO manager kapag hindi mo hinayaan. Magiging parang Mm. micro Manager management ka. yung mangyayari. Oo, Mm. ganun. So, ang gawin mo, syempre, unang-una, gawa kang SOP para make sure mo na kung anong ginawa mo nung umpisa, yun pa rin yung papagawa mo sa kanila. Mas Mm. maganda kung meron kang text ng mga content na or screenshot at the same time may video para mapanood nila yung process na ginagawa mo. Tapos, Mm. pwede mo sa kanila yung ibigay and itry sa isang website na, for example, keyword research. Bigay mo sa kanila yan. Basta may detalye na, tapos may mga tools kang binigay. Kasi, paano mo siya mai-delegate sa kanila kung wala ka naman tools na binigay? Mm. Malamang sa malamang, hindi lang rin nila magagawa. Tapos, Mm. ano mo siguro, i-check mo yung kanilang task sa unang 10 na keyword na makukuha nila. Titignan mo kung Mm. okay ba yung keywords niya, related ba dun sa mga binigay mong seed terms, or basta konti lang muna. Wag yung isang bulk ka agad tapos tsaka mo check. Parang nagsayang ka ng oras sa ganun pagka hindi naman pala Mm. tama yung ginawa nila. So, same na lang rin sa mga internal linking. Ano ka muna, magpatry ka muna sa kanila 10 internal link opportunity muna para dun sa blog na yun. Tapos tignan mo kung Mm. okay ba yung ginawa nila. And then, tsaka ka ngayon comment or pagka Mm. kailangan tawag dito, ayusin yung process, de, Mm. makipag-usap ka sa kanila. Mm. Ganun. So, yun lang yung ways para sa akin, Mm. para magkaroon ng magandang output yung inyong Mm. delegation ng task. Mm. Good Yan. point, good point. Sa akin din, ganun. Ganun naman din yung ginagawa ko. Ayoko maging micromanager din. Number one yun na rule ko. Hindi ako nagma-micromanage. I also give them, may tinatawag kasing extreme ownership. So I want them to own what they're doing. Kaya yun din yung sa unang part nung usapan natin is I'm looking for people na alam din nila yung Alam ginagawa na nila. agad. Oo. So if di naman nila alam yung ginagawa nila, makikita mo rin kasi sa tao kung they are willing to learn and kung paano sila magtrabaho. 'Di ba? Kasi may mga certain people na sabihin natin balahura magtrabaho. So, kapag ka ganun siya magtrabaho, parang ang naiisip ko na rin kagad na ganun siya sa lahat ng bagay. 'Di Tama. ba? Kapag hindi siya, sa akin lang naman yun hindi ko alam kung sa lahat yun. So, yun, binibigyan ko sila ng ownership sa lahat ng ginagawa nila. And nakikita ko naman na kahit na hindi ko sila i-manage, maganda yung output madalas. Madalas, mga 90%, 80 to 90%, okay yung output, yung quality ng output na binibigay nila sa akin. Ngayon naman, if ever na hindi maganda yung output nila, let them know honestly. Pero wag kang maging Harsh. harsh o dun sa wordings na ginagamit mo. Like communicate Tama. it properly. Oo. Ngayon kapag communicate mo naman yung isang bagay, kunyari mali yung ginawa niyang ganto, sabihin mo kung bakit at sabihin mo kung paano may Paano aayos ma-improve? yun. Tama. Oo, kasi kung sinabi mo lang, di ayoko niyan.
Ano yun? Di ba? Para, no, jowa ba kita? Di ba? O kung ayaw mo lang. Di ba? So, hindi ganon. And also, counterpart nun, if ever na maganda yung output nila and namangha ka, express Tama. it. Di ba? Bigyan mo Sabihin mo ng sa kanila, bonus. oo, Bonus agad. kung may pera, bonus bigay mo. O yan, kahit yung Oo, why simpleng not? compliment. Oo, di ba? Kahit Ah, yung simpleng compliment lang na, uy, ang ganda nito, solid tong gawa mo, wen. O, di ba? mm, Kung virtual high five kasi work from oo, home tayo eh. So, tama. i-express mo lang. Makikita mo talaga yung quality ng trabaho ng mga tao. Pero right off the bat, kapag pag nakikita ko na hindi ko makakasundo sa trabaho yung kukunin ko, hindi ko na Oo. kinukuha. So, yun. Sorry sa mga Okay. magiging intern ko ayun. I want Okay you to, yun. Wala tayong oh, sugar coating. sugar coating. I want you to Ah, be the best mm, version of yourself kapag kasama nyo sa tama. mga project. So, Maganda yun. yung ganyang leadership, no? Kasi sa tingin ko, yung mga, ngayon, mga may agency owner, ganyan yung Mm, mindset nila, pati kung paano sila makitungo sa kaya sila mm, naging successful. Kasi kung magiging mm, ka lang, parang oo ka lang ng oo, ganyan, or hindi ka nagsasabi ng mga mali nila, mm. tapos hindi ka rin nagko-compliment, baka parang hindi ka maging successful dyan. So, Totoo, ah, totoo. mas maganda kung may leadership and yun nga yung sabi mo kanina, wag magma-micromanage, Mm. bigyan mo ng ownership. Tama. Wag niyong i-time doctor. Hindi, joke lang. Sige. Doctor, Moving. ano yun? Yung ano, May yung, tracker, yung may tracker. may tracker. Ayoko nang ganun. Ah, Totoo lang. sabagay. Oo. Mm. Oh. Okay, sige, move on tayo dito sa risk ng pag-over automate dun sa mga process ng SEO. Malaking Ano gusto bagay yan. mo? Una na ako? Go, go, go. Okay, sige. Yun nga, yung sabi ko kanina, wag na wag kayong mag-over automate. Lagyan nyo pa rin ng touch ng human. Kasi Mm. minsan may mga task din na hindi naman lahat maganda yung output kapag automated. Mm. Tapos, yun nga, nawawala rin kasi talaga yung knowledge sa foundation kapag puro ka na automation agad. Yan, tama, So, tama. yun yung isa sa risk ng Mm. nakikita ko eh. And pagka ganun, hindi natututo yung tao. Hindi rin niya, Mm. once na wala ka kasing alam doon sa foundation, parang pag nagkaroon ka ng kakaibang challenge, hindi mo alam kung paano siya susolusyonan. Mm. Lalo na kapag yung mga bago ah. Lalo na kapag sa mga bago. Kasi nakikita ko kasi sa mga OGs na kahit anong problem ibigay mo sa kanila, since alam nila yung foundation ng SEO, alam nila kung paano nagwo-work, for example, yung crawlers, ganyan, yun Mm. pinakauna eh. Alam nila kung paano susolusyonan kahit sabihin pa ni Google, hindi gumagana si link Mm. building, hindi, Mm. mga ganong yung parang Oo. tatawanan mo na lang minsan eh. May sasabi nito, parang gano'n, no? Oo, ganyan. Mm. So, yun lang, wag kayong umasa rin sa automation. Pagka ganun, check nyo muna, i-analyze nyo muna yung magiging result palagi pag Mm. nag-automate kayo. Pag okay, sige, gawin nyo yan. Pero kapag hindi, lagyan nyo ng konting monitoring or QA Mm. siguro para Preno kayo ng konti. preno Mm. kayong konti. Palitan nyo Mm. yung strategy nyo. Ganun. Tama, tama. Lahat naman yan dapat dumadaan din sa experimentation eh. Tama. Tsaka, oo, dapat i-weigh mo rin kung ano yung mag-work sa hindi. Kasi baka sinabi lang yan nung guru-guru na ito dapat Guru-guru. gagawin, di ba? So, yun. Dapat magkaroon din kayo ng sarili yung experimentation and thinking ba. Anyway, babalik ako dun sa tanong, what are the risks yung over automating? Pinaka-best example niyan yung nangyaring HCU, Helpful Content Mhm. Update. Ah. Nakita natin, nakita Oo, yung sa natin, mga oo. content, oo. Oo, yung nag-over automation sila. Eh, ang nakakatawa pa, ito pa yung ginawa nila. Nag-over automation na sila. Binroadcast pa nila sa YouTube. So, Tama, tama. nakakita sila ngayon ng So, siguro part din ng magiging risk nun is yun nga, kung nag-over automate ka, especially sa content, nawawala yung sense ng, well, sabihin natin pagiging human mo. Kasi ang tao pa rin yung magiging expert dyan eh. Lalo na kapag nasa certain niche ka. Like, kunyari, yun nga, dental clinic. Ano ba yung mga cutting edge ngayon? 'Di ba? Ang gagawin lang kasi ng automation sa content, ini-script niya lang kung ano yung mga meron na. Paano yung wala pa? Paano yung mga cutting edge na bagong Mga bago. procedure? Okay. So, ayun, dapat hindi nyo rin over automate lahat ng bagay, lalo na sa Tama. content. Mhm. And ayun, plus one ako sa lahat ng sinabi ni Sir Gab. Tama, alam mo dapat yung foundation. Dun sa HTU na yan, nangyari na yan, kung Mm. mapapansin mo halos ng mga naapektuhan yan, either galing sila sa black hat or bago lang sila na tipong
siguro 10 years pa lang sa SEO. Pero yung mga OGs kasi talaga na expert sa SEO, parang hindi nila pinoproblema yung gano'n na pag um, okay, nagka-AI content, hindi agad sila na basta-basta magsusulat ng mga magpo-post ng maraming blog na Oo. galing sa generated. Kasi alam nila yung basic and Oo. yung fundamentals ni Google. Kasi alam Oo. naman, nangyari na kasi yan dati sa Mm. links, 'di ba? Sa mga links, hindi naman kasi dati naalalaman ni Google yan Mm. kung black hat ba yan or spammy, ganyan. Eh Mm. nung nag-update si Google, ang daming employee niyan para update yung codes nila or algorithm nila, 'di ba? Pagka Mm. nangyari 'yon, masasapul yung Website. ino-optimize mo, business mo. Mm. Ngayon, yung iba, nagaling naman sa black hat, sa kanila okay lang 'yon na penalized website nila na galing sa AI. Kasi kumita na sila eh. Yun yung Totoo. parang Mm. yun yung parang defense naman nila dun sa nangyari na yan. Pero yun, dun mo Mm. malalaman kung sino yung guru na matagal na sa SEO, kung sino yung guru na nag-start pa Mm. lang. Ganun. Tama, tama. Tsaka yung mga yung mga OG talaga. May ano yan, gagawa muna yan ng website tapos doon nila itetest. Yan. Gawa may mga pan-testing sila na website eh. Hindi sila Tama. yung para sa Yung yung client, can afford na mawala. yung client Oh, website yun. yung Oh. yari ka. Iyak Anyway, doon. Pag business ng yan, ng client. anyway, moving on. Ano yung Oh. next question natin? Meron ka pa bang ibang mga tools na hindi pa nasabi bukod sa kanina na pwedeng magamit ng mga beginners natin? Especially yung mga Ayun. mura lang. Mga mura Oo. lang or walang bayad. Yan. For the boys, no? For the Oo, boys na for tools. the boys. Siguro for automation ng report. Number one Mhm. na libre nilang pwedeng makakuha is yung Google Data Studio or yung Looker. Looker. So, yun, meron siyang, pwede ka kasing mag-set doon. Pag-aralan na lang siguro nila. Pwede mo kasing iset yun na, kunyari, ang kukunin kong data is for last month. And then, Mhm. i-email mo to sa gantong araw. So, halimbawa, di ba, alam natin na may delay yung GST tsaka GA. Let's say, sabihin natin mga 3 days, 3 to 4 days. Pwede mong iset yung sending mo sa Looker or Google Data Studio ng, kunyari, April 4, 5th of the ganyan. month, ganun. Oh, yan, Tama. pwede rin. So, yun, Tama. pwede ka mag-automate doon. Number 2, nasabi natin to kanina, i-iterate ko lang ulit, is yung Sendbox, Outreach. Pwede nyong, for Outreach, pwede nyo siyang gamitin. Yun yung ginagamit namin actually for newsletter sa SEO Kwentuhan. So, makikita nyo yan, may label kami sa baba ng Sendbox. So, yan, ginagamit namin. Number 3 na for the boys, para sa akin, Neuron Writer. Nasa AppSumo din yan. Ang ginagawa niya, para sa mga hindi pa nakakaalam, may mga same siya ng function from Surfer SEO. Surfer. Di ko alam kung alam niyo yan. Or Page Optimizer Pro, yung Mhm. POP. Pwede nyo rin, yan. May So, isa mga nauna yan eh, yung Page Optimizer Pro. yan yung mga ginagamit ni Kyle Roof. Kyle Roof, yes. Sa kanya galing yan. Tapos, may mga free versions din yung Zapier. If gusto nyo yung may mga trigger. Like, gusto nyo pag-connectin yung mga iba't ibang applications. Pwede kang gumamit ng Zapier, Make Integromat, or Publi. So, yun yung mga parang ginagamit for connectors na tinatawag. So, if ever na advanced talaga kayo, mag-isip, Pwede yan. yan. Pwede nyo gamitin yan. Yan. Mga automation. Ikaw, Sir Gab, may dadagdag ka? Well, bukod sa mga nasabi ko kanina, okay naman eh. Sa akin, yung mga sinabi mo ngayon, talagang affordable yan. Ginagamit ko din. Nagamit mo na rin. Sa ngayon, ginagamit ko din. And yung nga, may libre din dyan. Tulad ng Looker Studio. Napaka-useful. Yan. Especially sa mga pag-compare ng data from last year to ganyan or quarter to quarter. Yan. Hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan mag-login sa Google Search Console, mag-filter, no? Pwede mo yun. Basta ma-set mo lang sa Looker Studio, okay na. Pwede mo na siyang i-export Yung kagad. proper timeline. Tama. Okay na ako. Siguro last question na lang para dito sa topic natin, no? Sige. Ano naman yung sa tingin mo na hindi dapat ino-automate na task? Yan, yung mga medyo mahirap siya i-automate or hindi maganda yung magiging result kapag in-automate mo. Meron ka pa naiisip dyan? Natatawa lang ako, naiisip ko pa lang eh. So ito, halimbawa magbibigay kayo ng roadmap. Yan, bibigyan nyo ng roadmap yung kliyente nyo. So, pupunta tayo ngayon sa ChatGPT, no? Give me a roadmap for So, pag gagawin nyo pwede kayong makumuha ng inspiration, okay? Hindi ko sinasabing hindi nyo pwedeng gawin yun. Pwede kayong kumuha ng inspiration, pero dapat ina-analyze nyo rin yung client nyo.
yung business ng client nyo. Oo, tama, Okay, tama. kasi hindi yan pwede mong isalpak lang sa ChatGPT tapos yun na. Pero kung makakapag-gather kayo ng data, matutulungan kayo ng ng ChatGPT or Gemini para mag-come up with a plan. Pero take it with a grain of salt pa rin. Kasi at the end of the day, pinaka makapangyarihan pa rin sa lahat is yung human mind. Okay? Yeah, yung mga automation tools, kaya siya tinawag na automation tools kasi tools lang siya. Tayo pa rin yung gagamit niyan. So yung human mind, napaka-importante. Ang ayoko lang talagang i-automate is yung yun, paggawa ng strategy tsaka ng Tama. roadmap para sa client. Kasi kanya-kanya, iba't ibang website. Ano nga ba yun yung parang quotation na not all websites are created equal. Yan, parang ganon. Hindi yan. May kanya-kanyang circumstances ang iba't ibang website eh. Like, yung isa may problema sa technical SEO, yung isa kulang lang pala ng link, di ba? So, hindi yan ma-analyze lahat ng AI. AI. Or hindi nyo kayang i-automate yan ng ganon-ganon lang. So, yun yung para sa akin. Okay. Sige. Ako, meron akong, bukod dyan sa strategy yung sinasabi mo high level strategy. No? Meron akong Ng tatlo SEO. pa i-add. Yan, Sa dami. una is, syempre yung content pa rin. Hindi mo naman pwedeng i-automate lahat yan. Tama, Yung, tama. sample natin kanina is yung mga parts lang. Kunyari, paghanap ng FAQs or ng internal linking, okay yun. Pag generate ang outline, okay naman yun i-automate. Pero yung paggawa ng high quality na content, yun yung I think kailangan talaga ng writer na Tama, tama. mayroong knowledge on how to utilize din yung AI, especially pag mga data-driven yan. Ako na-experience ko yung meron akong data, for example, galing kay client, ipapa-analyze ko siya kay AI, tapos parang ipapa-summarize ko, ganun. Ayun, unique content yun. Kahit hindi siya yung generated ni AI na parang hallucination lang or kinuha lang niya sa iba na hindi naman talaga yung data. So pagka ganun yung ginawa mo, yun, pwede mo i-copy-paste na yun dun sa content na gagawin mo sa high quality content. Pero yun pa rin sa mga YMYL, kailangan merong expertise, especially yung sa'yo, yung dentist. Dapat may dentist na nag-check niyan, no? Oo, totoo. Kahit paano, na-review niya yan, na yung mga nilagay Oo. mo. Kasi baka pangalan niya yung ilalagay mo sa author bio niya. Siyempre, Oo. pangalan niya yung mayayari kapag nagkamali siya ng O yung sinabi doon, ghostwriter diba? eh. Oo. Yun. So, una is yung quality content. Pangalawa is sa keyword research din. Ayoko rin na parang ina-automate yung keyword research lalo na pag focus ka dun sa mga BOFU content. Kasi yan, yung mga intent niyan, hindi naman malalaman ng AI. Minsan nga, pag tinanong mo si AI ng kung ano yung keyword, sasabihin niya sa'yo, hindi naman ako tool for keyword research. Yung mga umpisa, hindi niya sinasagot Oo. yun eh. Pero ngayon, medyo nagbibigay na siya kahit paano based dun sa Oo. content na nilagay mo. Natututo na siya eh, no? Ilalagay niya yung mga seed terms, pero hindi pa rin sure na yun talaga hinahanap ng mga tao. Syempre, AI yan eh. Okay? Pangatlo, siguro sa link building yung relationship link building. Hindi siya pwedeng maging Oo, totoo. automated, di ba? Tulad ng, na lang, siguro tayo, may group din tayo ng mga link builders na parang Networking. Oo. nagna-network ka, hindi mo Oo. basta-basta yan mahahanap eh. Hindi mo basta-basta yan ma-automate. So, Totoo. kailangan talaga tao yung nakikipag-usap sa'yo. O kaya persona. Persona, hindi na masyado yung persona eh. Kasi sa guest post yan. So, dapat tao talaga. Mabibigyan ka ng totoong links na mas mabilis, mas high quality. Yun. So, nasabi ko na lahat, no? Tatlo na yun. Oo, Okay. tatlo na yun. Nice, nice. Yun, Na-cover mo sa yung akin. mga basic. Ano yung hindi mo gustong ino-automate sa sa technical SEO? Technical SEO. Yun nga, yung pag-analyze ng high quality task or high impact task na Okay, okay. kailangan mo i-optimize. Although yung pag-export ng mga issues, pagbigay sa'yo, bibigyan ka na niya, pero ako gusto ko pa rin mano-mano titignan ko yung website eh. Para kasing minsan, hindi nakikita ng AI. For example, kulang pala to sa phone numbers. Di ba? Napaka-impactful nun na ilagay yun sa pinaka-above the fold, di ba? Oo, Or totoo. hindi siya nakalink. So yun, pag yun, sinadjust mo kaagad. Then, nagkaroon ka na agad ng improvement sa user experience, di ba? Totoo, So, totoo. Like mga yung simple rin, task na ganun. kunyari yung sa local SEO, yung embed ng Google Maps sa, Ayun. di rin naman Hindi nakikita yun, di ba? makikita. Tama, tama. Thank you, Sir Gab. Saka yung mga schema. Although meron din naman sa schema, pero hindi niya masasabi kung tama ba na itong page na to is Oo. schema na gagamitin. Oo. Ayun, yung mga ganyan. Yun, malalim-lalim yung usapan natin. Okay.
Maganda. Kasi ni-request to ng isa nating Shoutout followers, natin no? yan. Shoutout natin to, si Riza Ramos. Hello sa'yo. Salamat sa Hi, magandang Risa. topic na binigay mo sa amin. Salamat. Sana may natutunan kayo dito sa ano natin, naging Oo. episode. Yan. Wrap up na natin. Thank you. And see you sa susunod na episode natin dito sa SEO SEO Kwentuhan. Kwentuhan. Bye-bye. Bye.